Happy Monday po mga kapatid sa umagang ito. Praise God po, kakatapos lang po ng ating masayang pagsamba kahapon. Kaya't narito po tayo minsan pa upang bigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos. Halina't muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong devotional leader for today. Good morning, everyone. Let's come before the Lord in His presence. Let's sing this song, As the Deer, katulad po ng isang usa na laging uhaw sa Panginoon. Sama-sama po tayong dumulog sa umagang ito upang ating papurihan, sambahin, pasalamatan ng ating Diyos sa ating mga buhay. As the deer panted for the water, so my soul longer after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy, Lord. You alone are the real joy giver and the full of my You alone, my Jesus. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Praise God po sa awiting na ating narinig. Ang ating pagbubulayan sa umagang ito ay magmumula sa aklat ng Roma o Romans chapter 8 verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Hinihikayat ni Apostol Pablo ang simbahan ng Roma na hanapin ang tagumpay laban sa kasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Satan, the world, and our own simple flesh resist the work of the Holy Spirit in our lives.
Ginamit ni Pablo ang talatang ito upang hikayatin ang simbahan na magtiyaga sa mga pagsubok, sa mga tukso na kanilang kinakaharap. Inaalala ang muling pagkabuhay na darating. Ang ating Diyos ay mayroong kapangyarihan at may kontrol sa lahat ng bagay. God has a plan and a purpose for our lives, and that He is working and bring out about our good things for those who love Him and are called according to His purpose, including our eternal salvation. Ang talatang ito, mga kapatid, ay nagmumungkahi na anuman ang mangyari, ang Diyos ay may plano at layunin para sa ating buhay. At siya ay gumagawa upang maisakatuparan ang mabubuting bagay para sa nagmamahal sa Kanya at tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Kaya dito, mga kapatid, ang pangako sa Roma, Kabanatang 8, talatang 18 ay maaaring pagmulan ng pag-asa at kaaliwan para sa mga Kristiyanong nahaharap sa mga problema at kahirapan. At dahil dito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay lagi natin kasama at gumagawa para sa ating ikabubuti. God uses of all our experiences, both the good and the bad, to bring about His purpose for our lives, to conform to the image of His Son, our Lord Jesus Christ. Naalala ko po ang isang kwento ng isang misyonero na tinawag ng Diyos upang ibahagi ang ebanghelyo sa mga hindi pa nakakakilala at naabot na grupo, ang mga tao po sa Central Asia. Sa kabila po ng panganib na likas sa kanyang misyon, ay nagsimula siya sa kanyang paglalakbay. Siya po ay determinadong magdala ng pananampalataya, ebanghelyo, pag-asa at pagliligtas sa ibang tao. Sa kasamang palad, sa kanyang pagsunod sa tawag ng Diyos ay siya po'y namatay at naging martir habang nasa larangan ng pagmimisyon. Subalit nagbunga naman ito ng maraming mananampalataya na kumilala sa ating Panginoong Hesus. Habang sinisikap niyang isapamuhay ang layunin ng Diyos, siya ay naharap sa mga paghihirap at pagsubok. Sinasabi nga po sa Santiago, Kabanatang 1, talatang 2-4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y nagdurusa, dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang mga problema na ito ay kadalasang masakit, ngunit tinutulungan tayo nito upang tayo'y lalong tumatag at lumalim ang ating pananampalataya. Nangako po ang Diyos na gagamitin niya ang lahat ng ating mga karanasan, kapwa mabubuti o masasama, upang maisakatuparan ang kanyang layunin sa ating mga buhay. At ito po ang pinaliwanag ng Roma, Kabanatang 8, talatang 28-29, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat yaong mga nakikilala ng Diyos noon pa man ay tinalaga rin niya na maging katulad ng larawan ng Kanyang anak. God promises to use our struggles and difficulties to shape us and make us more like Christ. Sa kabila ng pagkamatay ng pagsisikap ng isang misyonero na madala ang mabuting balita sa Central Asia, ginamit ng Diyos ang tapat na paglilingkod ng isang misyonerong ito upang mabahaginan ang maraming tao na maging mananampalataya kay Kristo. Ito ay isang matinding sakripisyo para maibahagi ang salita ng Diyos. Alam niya, ang katumbas nito ay kanyang buhay. Ito po ang pinakamahalagang utos o pagsunod niya kay Kristo. Naranasan niya ang kapuspusan, ang kabutihan, ang kalulatian ng Diyos, at alam natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang pangako ng kabutihan ng Diyos sa Roma, Kabanatang 8, talatang 18, 28, ay ang pangako ng muling pagkabuhay. You know, church, being followers of Jesus
it doesn't mean that our situation is always good. We are not exempted from experiencing problems and painful situations. Romans 8:28 is not yet denying the fact that we are still prone to suffer from different troubles, sickness, and calamities. And this verse teaches us to find the goodness of God when we are suffering and when there is no clear answer in our prayers. In times of trouble, see in our eyes of faith, that God is busy working for our good. Don't be discouraged, mga kapatid. When life is not good, God is still good. When life is not good, I will find the goodness of God because God is still good. Shall we pray, people of God, this morning? Heavenly Father, we thank you for your promise that all things work together for our good. We praise you for your faithfulness and for the hope that you give us in the midst of our trials and tribulations. Lord, help us to trust you more and to turn to you in times of difficulty and distress. Grant us the courage to follow you and to be obedient to your call in our lives. As we strive to fulfill your purpose for us, let us be reminded that nothing can separate us from your love. Help us to grow in our faith, Lord, and to be conformed to the image of your Son, Jesus Christ. We surrender everything to you, Lord, knowing that you will work all things for our good. In Jesus' name, amen. 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 Mga kapatid, maraming salamat sa pagkakataon sa inyong pagsama. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. At kung kayo po ay pinagpala, sa lahat po ng mga nag-birthday o nag-anniversary ng kanilang kasal, kayo po ay aming pinapanalangin, patuloy po kayong palakasin, gamitin ng Panginoon according to His purpose. Praise God po sa inyong mga buhay. Again, see you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share or tag this to your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post a new videos. Ito po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi pong nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!